Magandang gabi mga boss, mga kamping, no? Ay, nako, vlog na naman tayo. Usap-usapan yung denial nung pagbasura ng interim release ni Digong. Ewan ko, pero hindi ako nagulat dyan dahil alam from the very beginning, di ba sinasabi ko, pag itong si Digong na ito, napalaya ng ICC, putin, tama si Atty. Libayan, no? Na itong ICC nito, palpak din to, di ba? Kaya hindi ko nakakagulat yan, yung na-deny yung interim release ni itong si Halimaw. Walang dyan, walang. Ang nakakagulat, kung nagranta ng interim release yan, yun talagang kagulat-gulat. Di ba, sabi ko? Hindi ko tayo magaling. Pag yan ay nabigyan ng interim release, nagkalagayan sa International Criminal Court. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple ang kwenta doon. Oo. Nabili ng pera ni Duterte ang International Criminal Court. Kasi imposible talaga Dito na lang sa lokal. Yung sa atin, di ba? Pag ang kaso mo murder, no bail, recommended. Pag nagkaroon ng na inaresto ka at ang kaso mo murder, maski na hindi ka pa napapatunayan, hindi ka pa nasisintensyahan na guilty beyond reasonable doubt, pero nakakulong ka na. Ganyan din niya. Si Duterte, hindi lang murder crimes against humanity. Kaya wala akong katakataka yan. Hindi pwede yung, kasi matanda na, ibig sabihin, pag 80 ka na, pwede ka na pumatay ng tao. Yung ba ibig sabihin nito mga gunggong na to? Di ba? Gano'n lang doon mga friend, wala akong katakataka yan. Ang katakataka kung yan nabigyan ng interim release. Di ba? At saka yun nga, kabubunga nga nung anak niyang bugak na kinidnap, naka-live ka Nakakarating doon sa mga judges ng International Criminal Court na may mga sinasabi pa ito na kesyo nagkasabuatan ng Philippine government at saka ang International Criminal Court, kung ano-ano sinasabi ng mga anak nitong si Duterte, lalo-lalo nito si Sara Sayad. Palibasa talaga mga friend. Nabuhay ito mga ito na kung anong gusto nila nasusunod sa Davao. Yun. Yun talaga yun. Hindi naman Davao yung International Criminal Court. Nasa Netherlands sila di ba? Kaya wala ko na dyan. Tapos may mga nagsasabi na dito raw magpapasko si Duterte. Hindi lang ngayon, maraming Pasko aabutin yan dyan. Parang kagaya rin dito sa atin, di ba? Sabihin natin, Nobel recommended ang kaso. Pero pag napatunayan, petition for bail, kakanya, di ba? Kung minsan nagagrant yung Nobel, proven na evidence of guilt is weak, kagaya na nangyari kay Senadora Laila de Lima, di ba? Kaya nakapag-bail siya. Kasi nga, evidence of guilt is weak, kaya ako lulusot na to. Kasi bakit? Yun na nga, evidence of guilt is weak If the evidence of guilt is strong, hindi siya makakapag-bail. Yun ang yung sinasabing petition for bail. Gano'n, di ba? Eto si Digong, paano yung interim release? Good as bail yan Di ba? Alaya ka habang ikaw hinihiring yung kaso mo. Kaya nakapag-ibali yung interim release, bail ang tawag dyan. Paano mo bebailan ito? Walang yan to Crime against humanity kaso nito. At saka yun nga, hindi pwedeng pag ito nadala sa Davao, hindi na nila ito makukuha. Gulo na. Di ba? Kaya lang kasi sa totoo mga friend. Kung di ba naman kasi gago to, bakit nung inaresto sana siya ni Torre, hindi siya sumama talagang hindi niya masasama ng buhay. Mga ganun, tapang-tapang niya magdadaldal, di ba? Patayin niyo na ako, hindi ako sasama, mga ganun. Di ba? Sumama ka, amo-amo, maamuto pa sumama di ba? Tapos, hindi ko nire-recognize yung
International Criminal Court na yan. Hindi ako miyembro niyan. Hindi kami miyembro ng Pilipinas. Mga ganun-ganon. Daldal siya ng daldal. Di ba? Pagdating doon sa International Criminal Court ang gago, my name is Rodrigo Roa Duterte. Putang ina. Doon pa lang, inaccept niya na. Nung tinatanong yung pangalan niya, inaccept na niya ang jurisdiction ng International Criminal Court sa kanya. Dapat sana kung ano doon eh. Ang tabang-tabang nito. Kaya totoo sinasabi ni Kawal de Carbonell. Puro salita lang ito pero duwag. Kung matabang sa atong bugok na to, di sana doon state your name, where mga ganun ito. I am not, ganun sana sagot niya. Tapang-tapang niya sa Senado, sa Kongreso, katapang-tapang niya. Pagdating doon, my name is Rodrigo Roa Duterte. Tanga. Dapat sana doon, I'm not, state your name, I am not recognizing this International Criminal Court. You have no power over me. Bring Big Back to the Philippines. Puro ganun lang. Wala, I will not cooperate. Ganun sana. Eh wala, tanga eh. O ngayon, ayan ka. O. Paano? Wala na ho ito. Not unless nga ito. Ito na naman tayo, wild guess ha. Kung kaya niya mag-hunger strike, baka sakasakaling magulat ang International Criminal Court kasi ayaw na kumain eh. Pero yung mga ganyang arte na nasisiraan ng bait, bibigyan ka ng mga first class na psychiatrist. I-speak yun sa utak mo. Di ba? Yun yan. Hindi ho kagulat-gulat yan na ma-deny ang interim release na itong gago nito. Ang kagulat-gulat kung nagrantan ito ng interim release. Yun. Ito ho ang talagang kagulat-gulat. Tangyan ang yan. Ano ba yan? Hindi na iya to. Ito hong ibinigay palang award dito sa halimaw na to. Pillar of Law Award. Pillar of Law Award. Binigay ng IBP ng Davao. Ito. Di ba sinabi ko kahapon, di ba na-content ko si Idol Christian Esguerra? Sigurado ito kako, magiging topic ito nila Secretary Ronald Llamas, itong naging award na ito. Oo. Ito na, sunod-sunod na yung pakinggan natin si Atty. Dino. Tsaka si talaga mo, Integrated Bar of the Philippines, putang inang yan. Ang classic yung mga gago. Ito. Di ba sila nahihiya sa award kay Digong? Digong, pinarangalan ng IBP, Golden ha? Pillar of Law Award. Putang ina, ano yan? Pakinggan natin ha. Si Atty. Dino, kung magsalita parang Harry Roque. Pakinggan natin ha. What do you think of this award, no? Yung binigay sa kanya, Golden Pillar of Law Award. A culture of impunity is there because our Atty. Dino de Leon, no? institutions are being co-opted, no? And unfortunately, I have to say that the Integrated Bar of the Philippines has been co-opted in this particular instance. Parang it's such a disgrace, for lack of a better term, and I'll call a spade, no? Those people who thought that this was a good idea, it's a disgrace. You're doing our organization a disservice. Mahiya naman kayo sa Integrated Bar of the Philippines. Mahiya naman kayo doon sa term na pillar of law, no? Kung ang pillar of law papatay ng 12 to 30,000 people, kung ang pillar of law gagawa ng kaso laban sa mga opposition ng magmamanufacture ng evidence, kung ang pillar of law mag-advocate ng malawakang patayan at attorney yata ni ni Secretary Lima di ba? Attorney niya to mura. Kung ang pillar of law may implicate yung pamilya
sa napakalaking mga eskandalo, kasama na dyan yung infrastructure, pati yung mga flood control, yung 51 billion allocation ni Colong, yung anak niya na nananampal na sheriff, at yung at na wala ka naririnig na pagdidisiplina or pagka-castigate or pagko-condemn dun sa tatay. Kung ang pillar of law ay yung magsasabi na dapat ang mayor ang nauna sa isang rape, hindi ko na alam kung anong klase ng moral standard ang meron ng Integrated Bar of the Philippines. Marami nga nagsasoli ngayon ng pillar of law na in-award sa kanila. Sabi na ayaw naming makasama at makahanay si Rodrigo Duterte. So, IBP Davao, you should have a little bit of shame and embarrassment naman to your brethren in the legal profession. Idolize Rodrigo Duterte all you want, but not in the name of our beloved organization, no? Medyo may judgment na nga ako doon sa pagpipikit ninyo ng mata na pag-idolize ninyo dito kay Rodrigo Duterte despite sa pagbababoy ng justice system and despite sa pagbababoy niya sa justice system natin. Tapos idadamay niyo pa yung buong organization. Shame on you. Nailabas mo na. Nailabas ko na. Sorry, nagrant na naman ako kasi grabe. Nung nakita ko talaga ito parang sabi ko, ano kala nila, di ba? Parang dinamay pa din. Taki mo, binigyan ng Golden Award, Pillar of Law, inang yan. Manyak yan Manyak na, kriminal pa. Anong klase itong Davao na to, no, mga boss? Ako kasi IBP, alam mo, sabi kasi mga abogado, Christian, wala kaming choice kung hindi maging IBP member sabi ng Supreme Court dyan, hindi raw yan violation ng aming right to association or to disassociate ourselves because we already chose to be lawyers. And once we chose to be lawyers and the bar was integrated, therefore, the mere fact that we chose to be a lawyers means that we are already a member of the integrated bar. Kailangan namin magbayad ng association dues. Wala kaming choice. Tapos sasabihin ng organization na yan, wala nga kaming choice para makapag-practice, para maging abogado. Golden Pillar, siya, yun ang kailangan natin i-emulate para naman tayong sira dito, di ba? So, embarrassing. And I am. If indeed this was just an action of the IBP Davao as it looks like, dapat meron ng may statement na yung Board of Governors condemning this, Parang wala pa ako nakikita and I'm still waiting. I'm still waiting for other IBP chapters to condemn the inclusion of the most murderous president that we have, who is already being indicted for crimes against humanity, the most horrific crime of all. His inclusion there should be condemned, diba? Forthwith by all other chapters, including by the National Governing Board. Eto yung babae. May itsura itong babae, hindi kaya chipa yung Duterte ito. Ito yung taga Davao na IBP, ayan siya. Pinagpapaliwanag siya nila Secretary Ronald Llamas sa Storycon. Ano lang to 2 days ago na pala to. Tagal na pakinggan natin itong paliwanag niya itong babae nito kung bakit nila naisip-isipang bigyan ng award niyang may topak sa ulo. Mordenyo here to explain, magpaliwanag sa mga kasamahan natin dito what this award is all about, the Pillar of Law Award to former President Rodrigo Duterte. Good afternoon, Attorney. Good afternoon. Good afternoon, Attorney. For the invitation to the IBP. The award was actually conferred to all members of the Integrated Bar that has served for at least 50 years in good standing. So it was given to around 600 lawyers. Given to lawyers who give good standing. Putang na, good standing ba si Duterte? Yung So, binigyan kay ex-President Duterte as one of those 600 lawyers. Ang ganda, Yes po. Hindi One siya of special 600 mention? lawyers. ang ganda pa, talagang pinagkagastusan Parang special na plaque Puta, given to Rodrigo Mañaquis Duterte, ayan siya, Puta, ragis itong mga to. Tuloy natin. Attorney, hindi siya special mention dyan? No po. So this was given to
all lawyers across the nation. The award was conferred by the IBP chapters all over the country. So it's not nothing. It's regular. Ayan, no? It's a standard Ayan, no? award given to members. Na This is actually the nag-graduate, so first to time speak. that we're honoring service in the legal profession Okay. for 50 years because Okay. we are conducting currently an audit of the IBP membership. As a result, we saw that there are still a lot of lawyers that are alive, notwithstanding such length of time already, and this speaks highly of the dynamic. Sabi ni Atty. Dino yun daw nakatanggap niya mga award na ganyan, gusto nila isoli. Ano itong Davao na to? Of the legal profession, and in fact a lot of very senior lawyers were very grateful that they are still recognized. Pero attorney, hindi ba kayo sensitive dun sa political context Bata pa si attorney, kalat ni. ng award na yan? With the tokhang, with the thousands of alleged extrajudicial killings under the watch of President Duterte, with the case in the ICC, hindi ba kayo mas naging circumspect nung binigay niyo yung award na yan? That's actually a very good point that was raised as an aftermath of the conferment of the award. Ano? And it reflects the public's moral concern, and it's very valid. The award was not meant to be a legal absolution or a moral Ang endorsement. tanong dyan, Torne, ano naisip ninyo, binigyan nyo ng award dyan? Nakakulong na nga, at baka nga, siguro, kung sa percentage yung binigyan nyo ng award, nasa 99.9% na guilty yan Bibigyan nyo ng award? Anong katangahan yan? Sa totoo lang, no? It merely seeks to recognize a long career in the legal profession. Okay. And accountability and recognition are not Talagang nagpapaliwanag siya, no? Kung bakit nila nabigyan ng award, no? Pero hindi sila lulusot. Maski pa abogada ka, hindi ka lulusot kila Secretary Llamas. Dahil talagang kakatangahan yan, O, si Atty. Dino nga lang, di ba? O, kahiya-hiyai ka. O, tangin na kayo. O. mutually exclusive. The law tries to hold space for both. So while the IBP leadership weighed both merit and the message, and the optics has shifted with the public mood, but we try and maintain institutional integrity. So Okay, we stand on process and principle Tangina, may process and and principle pa sinasabi. hope that May process and principle pa sinasabi ito si Ading. divergent opinions are markers of a very healthy bar. Okay, so the IBP does not see the need to review this award to the former So president. what we're doing currently is to review the qualifications if ever in the future the same award will be conferred. Tangina, review the qualification, gago kayo. Ibig nyo sabihin, hindi nyo alam, hindi kayo nag-review bago nyo binigyan ng award dyan, kriminal. Ang daming pinapatay. Ano ba naman klaseng katangahan yan? No? Taga Davao kasi, no? Basta taga Davao, baka magpatayo na ng ribulto to yung mga puta. Ay, naku. Do recognize that there is a disconnect between the current mechanism or method for which this award was conferred. Putang ina, may mga mechanism and methods pang sinasabi si Atty. And we recognize that disconnect. So in the future, we will be more prudent and discerning in awarding a similar recognition to our members. Okay, That's so my point, attorney, no? In short, attorney, the award stays. The award was based on only Ayan yung award. an IBP Ano? member being in good standing without prior conviction and a member of the integrated bar for 50 years or more. Kaya talagang ilulusot niya yung kagagahan nila, no? Katangahan nila, no? Hindi kayo lulusot kay Ronald Llamas. So the Board of Governors, being a collegial body, is discussing how to best move forward on the matter. When you say move forward, Pero this is prospective. apart attorney. from those three requirements, hindi ba? Napakarami abogado sa Pilipinas eh. Kung yung three requirements lang na yun, siyempre,
someone will rise above those, hindi ba kung pagpipilian nyo? Tama. I mean, ilan ba ang abogado dito? Siyempre, kailangan may distinction yan, yung bibigyan ng award. Wala ba man lang doon na parameter na hindi dapat nagkaroon ng case na indictment for a serious offense? I mean, that's EJK hindi ba? Oh, It's EJK. crimes against humanity. Wala bang ganong parameter sa pagbibigay ng award? Ang inang to mga to. When it was cascaded down to the chapters, those were the only three requirements before anyone may be conferred with the Golden Pillar of Law Award. And Nasarap pakinggan, ano, kalat eh. Golden Pillar of Law Award. Mga bugok talaga itong mga hayop na ito. Attorney yan, ha? Isang kriminal, bibigyan niya ng Golden Pillar of Law Award. Putang ina yan. Ano ba yan? Kaya talaga sabi nga ni Attorney Dino, di ba? Kahiya-hiya. Yung iba nga nabigyan ng award na to, sinusolin eh. Dahil ayaw nilang makasama itong kriminal. Putang ina. Paano mo? From the very start lang, babaero. Oh. Daming inaasawa. Dapat nga, disbar na yan eh. O, di ba? Pero binigyan ng golden. Golden, ha? Golden. Pillar of Law Award. Putang ina. we try and kept it to achieve the ideals of the legal profession, not to certify the perfection of any lawyer's records. So I understand why their discomfort has been triggered. And I think they touch deep moral wounds in our nation's memory. But to the IBP, those words are not awards of moral infallibility. They are reminders of our collective duty as lawyers. And Tagalogin mo, Attorney. Baka hindi maintindihan ni Kimu yan. Ang lalalim na English mo eh. Dinudugo ilong ko. we try our best to maintain it. Putang ina, try our best ka pa niyan. Binigyan mo ng award ng Golden Pillar Award. Golden Pillar of Law Awards. Puta. Minumura yung Diyos kundi ka gago. For the continuity of the profession and, That- and not yeah. again to moral Yan yung, absolution. yan yung posibleng problema, attorney. Yan. Yung paliwanag mo kasi may be lost in translation. Halimbawa, what if in the next few months or years ay makonvict si ex-President Digong ng crimes against humanity? How would the IBP look after that? No, ibig sabihin yung paliwanag nyo na ito ay ganitong process, etc. will be definitely be overwhelmed by such a decision. It is the first time a Filipino and a president at that may be convicted for crimes against humanity. Yun ang sinasabi kong circumspection from the very start. At the very least, sana na-delay. Kung hindi, baka tatamaan yung institusyon ng IBP. If that happens. No need. Yung institusyon ng IBP. If that happens. Yes, and we acknowledge that tension. That. So the goal right now for the IBP is to preserve the dignity of the legal profession while still allowing space. Tangina, may preserve the dignity kapag gago kayo talaga. Kung may dignidad kayo, hindi kayo magbibigay ng ganyang klaseng award sa isang sira ulo yan. Hindi ko, sabi ko nga sa inyo, unang nakita ko na sasalita nakakampanya, sabi ko, baliw to eh. Tama. For accountability. So while the award merely recognizes the longevity of service to law, we still acknowledge that accountability for conduct remains the Talagang ilulusot niya eh, no? Ilulusot niya yung katangahan nila eh. O, di ba? domain of history and the courts if the time comes. So the two must and should coexist in our functioning democracy. So itong award na to, attorney, parang ano na to, graduation award. Parang ganon. 50 years, that's all. That's all that needs to be delivered, right? So Except it's siguro it's supposed called to pillar of acknowledge the law. longevity in Kaya service. medyo, kaya nagre-react yung katabi ko kasi pillar of law. Parang ganon. Oh. Tsaka baka maapektuhan, masira ang IBP kung lalabas yung desisyon ng ICC. Ang hirap nang ipaliwanag na ito yung desisyon namin ito yung dahilan namin, etc.
Kaya nga in-emphasize ko, that will be lost in translation. Is there a rule in the IBP, attorney, na, for example, if a member is convicted of a crime or a case, that they'll take back any award, any or all award that was given to this lawyer? Halimbawa, kung may abogado na makasuhan ng serial killing. Oh, makonvict. Oo. O ng estafa, a lesser crime of estafa. Does the IPP take back The the award? I think this will be a very good place where to start that discourse. So I hope that it will be part of the ongoing discussions. Thank you. I think that every lawyer's story, even the difficult ones, belong in the continuum of the lifelong Bata pa si attorney, kalat na eh. Bata pa. struggle of people in the legal profession. Okay, maraming salamat, Attorney Cristina Salamat, Attorney. Morteño, spokesman or spokeswoman of the Integrated Bar of the Philippines. Thank you, Attorney. Salamat. Thank you. Ay, nako. Sige, ginaganahan ako eh. Oy, salamat, my friend Michael Edwin, no? Ginaganahan ako sa to lang. Ang daming topic eh. Ito pa. Ganito ang posibleng mangyari, mga boss, kay Digong at kay Bato, no? Ganito pala mag-convict ang International Criminal Court. Meron nung itong 81,000 views. Pero 4 days ago to, nakita ko lang, no? Convicted sa ICC, Sudan militia leader, hinatulang guilty sa crimes against humanity. Ito mangyayari kay Bato. Oo. Pakinggan natin, ha? Already stated, the Chamber is convinced beyond a reasonable doubt that the accused was the man who bore the nickname Ali Kushaib. Yan. And the crimes that I've just described demonstrate the role that he played in those crimes. But there is additional evidence which establishes his position and influence. His relationship with the leadership of the government of Sudan, in particular Minister Haroon. Before each of the attacks, Minister Haroon and or other top-level military and civilian leaders arrived in the Wadi Sali area and held meetings attended by the accused. The accused himself explained on more than one occasion that his instructions came from the top and only took instructions from Haroon and Hussein. Second, his relationship with leaders at the more local level, such as the commissioners of Garcilla, the head of the CRF in Mukja, and in particular Lieutenant Hamdi, the head of the military intelligence branch in Garcilla. Lieutenant Hamdi, the head of the military intelligence branch in Garcilla. Third, the fact that many people believed that he was an Agid al-Oghada, translated as a colonel of colonels, but a senior tribal leadership position. His role in the recruitment of and distribution of military material to the members of the Janjaweed, Yan yung... and as importantly, the fact that he exercised authority and control over those who were known to be his deputies, as well as the rank and file in the Janjaweed, who were heard to address him as Commander Ali. And indeed, there was Parang ano to, ha? Parang itong binabasahan ng sentensya, parang si Bato. Ganun ang ano niya, ganun ang parang kaso niya. Oh. public recognition of his role. A government of Sudan report referred to him as commander of the Al Fursan, in other words, the Janjaweed. Oh. Di ba si Bato ganun? Commander siya ng ng PNP, di ba? Oh. As demonstrated by the facts relating to the crimes, the accused played an active role in their commission. He encouraged Bato parang ganyan. Bato? Bato played an active role
in the crimes against humanity of Rodrigo Roa Duterte. Parang ito na yan, ha? And gave instructions that resulted in the killings, the rapes, and destruction committed by the Janjaweed in Kudum and Bindizi, mainly by the exhortations which accompanied his orders. So, bali kasama to ni Digong doon sa Dahig. Ano niya to siguro, kapitbahay niya ng selda, oh. To. To wipe out and sweep away. Or God is great, Alu Akbar. And the words, don't leave anyone behind, bring no one alive. When one brave man objected to what was happening, the accused told him to leave. In the crimes committed in Mukja and Delej, the accused was not only giving orders for the arrests and in subsequent incarceration of those arrested, but was personally involved in the beatings and later was physically present and giving orders for the execution of those detained. Accordingly, the accused is convinced that the chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt Patay ka, Duterte ka. of the ganyan. crimes with which he has been charged. Its verdicts are unanimous. Stand up, please, Ali Muhammad Ali Abd Tayo, al-Rahman. tumayo ka, sabi. Yan, tayo na yung dugo ko. The chamber's verdicts are as follows. Yan. For the war crime of attack against a civilian population, count 1, under Articles 8.2(e)(1) and 25(3)(b) of the statute, committed during the Kudum and Bindizi operation, guilty. For the war crime of pillaging, count 4, under the relevant articles, and committed during the Kudum and Bindizi operation, guilty. Dalawang guilty For the na. war crime of destroying the enemy's property, count 5, under the relevant counts of the statute, again committed during the Kudum and Bindizi operation, guilty. Guilty na naman si Gago. For the crime against humanity of other inhumane acts, count 6, under the relevant articles of the statute, committed during the Kudum and Bindizi operation, guilty. Guilty na naman. For the war crime of outrages upon personal dignity, counts 7, 16, and 26, under the relevant articles of the statute, again committed during the Kudum, Bindizi, Mukja, and Delej operations, guilty. For rape as a Sobrang sama ng tao na itong hype na to, no? Demonyo na siguro to. Oh, may rape pa, oh. crime against humanity and a war crime, counts 8 and 9, under the relevant articles, committed during the Kudum and Bindizi operation, guilty. Guilty na naman. For the crime against humanity of forcible transfer of population under count 10, committed during Kudum and Bindizi, guilty. For torture as a crime against humanity and a war crime, counts 12 and 13 and 22 and 23, under the relevant articles of the statute, committed during the Mukja and Delej operations, guilty. Guilty na naman. For murder and attempt murder as a crime against humanity and a war crime, counts 2 to 3, 17 to 20, 27 to 30, Dami, oh. under the relevant articles, committed during the Kudum, Bindizi, Mukja, and Delej operations, guilty. Guilty na. For crime against humanity of persecution, counts 11, 21, and 31, under the relevant Hey, articles Gago. of the statute,
on political and ethnic grounds during Kudum and Bindizi, and on political, ethnic and gender grounds during Mukja and Delej, guilty. In respect of the charges under counts 14 and 24 for the crime against humanity of other inhumane acts, and the charges under counts 15 and 25 for the war crime of cruel treatment, the Chamber concluded that cumulative conviction was impermissible, and therefore did not pronounce a guilty verdict. The accused may sit down. Sino po na? An order will be issued today which will deal with the procedure to be followed upon sentence. And that concludes today's hearing. All rise. Veuillez vous lever. Yari. Ganyan mangyayari kay Digong sa kay Bato. Sigurado yan. Shoot sa banga. Oh. Ang problema, mga friend, si Bato, sabi ni Atty. Conti, paglabas ng warrant of arrest ni Bato, walang makakaalam. Yun ang mabigat, Bato. Hindi mo malalaman na nandiyan na pala yung warrant of arrest. Magiging sikreto, ang paglalabas ng mga arrest warrant na kasama ni Digong sa crimes against humanity. Ay, magkulab na tayo, mga boss. Shout out Rodelio Alpilor. Ito yung mga comments nyo sa vlog ko tungkol sa aking hipag na hanggang ngayon di pa nakakalaya sa power of the devil. Sabi ni Librado Dubico, good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Yang si Sister Grace Chingsay, pinatigas na ng Panginoong Diyos ang puso. Maliban lumapit siya sa Panginoong Hesus, hindi na yan magbabago. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa dyan. Na ano lang yan, na-exorcist. Kalat ni Bayaw, shout out Miss Grace Chingsay. Ayos ba tayo dyan? Regards dyan sa'yo. Shirley J. Zero, nakakagigil talaga pag may kamag-anak kang ganyan, gahaman, hipag mo, Karox. Bakit may mga ganyang klaseng tao? Pusong bato. Sira ulo, no? Jan Dimango, shout out. Good day, bro. I have nothing more to say about what is going on sa Pinas. Kung mahal, sa Pilipinas kung mahal. Nakasawa na ang sobrang katangahan ng maraming kababayan natin sa politiko. Sila umiidolo at hindi sa kapakanan ng bansa. Sana, bro, malampasan mo rin ang kinakaharap mong problema. God bless. Kaya yan, friend. Oy, salamat Jan Dimango. Jan Dimango ulit Wrong. Bongbong Marcos is very much aware all along. A stamp of being pretentious when everything goes haywire. His mood shift to being pulled in the name of rescuing his sinking trust from the populace. If we need this country to resuscitate its lost glory, a total reset is the ideal solution. Ban all political dynasties, trapos, and make those who rob the copper accountable, and not let them scot-free. Install a leader with fearless integrity. Remove the power of the executive to appoint justices of the Supreme Court, constitutional bodies like COMELEC, COA, BIR, Sandigan Bayan, Solgen, and Ombudsman to clip his influence
to these independent bodies. Let everything transparent with people participation in all pressing matters. Not let the legislative branch dip its hand concerning money and focus only on drafting laws. Dapat ganun di ba, Jan Demahong? Hindi yung presidente nag-a-appoint. Dapat daanin sa vote, magbutuhan, di ba? Ang taong bayan dapat, di ba? Vicente Fernandez, shout out. Good day, Karox. Topic mo pala ulit yung hipag mo. Ayoko sana makialam sa problema nyo. Maghipag. Sabi mo, makapangyarihan ang sinasamba mo. Lapitan mo yung sinasamba mo para matapos ng problema. Oo! Vicente, kaya ako napunta sa vlog dahil doon sa aking sinasamba. At wala naman akong ibang sinasamba kung hindi ang Panginoong Diyos. Iisa lang naman yan, Vicente. Ha? O, sige, hindi ko lang kung ano ibig mo sabihin. Sige na. Lapitan mo yung sinasamba mo. Bakit? Iba ba yung sinasamba mo sa sinasamba ko? Para matapang. Ayaw mo kasing makinig sa akin. Oo, i-search mo yung YouTube. Ang talata, 2, Timoteo. Baka sakaling mabawasan ang galit mo sa hipag mo. Hindi naman actually, sabi ko siya, di ba? Kaya lang ako nagagalit kasi nga, walang kasalanan yung kanyang kapatid na winawalang niya. Yun. Ha? Yun lang yun. Tao lang ako eh. Hindi ako Diyos para hindi ako magalit sa isang walang kala ano na gumagawa ng napasok ng demonyo ang kanyang utak. So, tuloy natin. Baka sakaling mabawasan ang galit mo sa ibig mo. Hindi tayo magkaaway. Lagi nga kitang pinakinggan bago ako matulog. God bless, bro. God bless, Vicente Fernandez. O, yun lang ang sagot ko sa iyo, ha? Kung ano yung Diyos na sinasamba ko, sana yun din ang Diyos na sinasamba mo. Iisa lang ang Diyos. Shout out, Michelle Edwin, my friend. Mike, hipag, kurap na nga ang gobyerno. Kurap ka pa sa pamilya mo, gago. Umayos ka, ulul. Ay, salamat, friend Mike, ha. Michelle ulit, oh. Swapang, walang respeto sa kapatid. Pwe, go to hell. Nandun si Digong. Totoo yan, friend, ha. Ay, nako. Ito yung mga comments nyo doon sa reaction ko kay Idol Christian Esguera. No? Sabi ni Librado Lubigo, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Esma Kise, shout out, ha. Good evening po, Sir Rox. Ingat po lagi, Sir Rox. Ang taas ng BP mo po, medyo naglaylo ako sa mga reaksyon ko, sa mga nakapanood ko kasi baka tumaas din ang BP ko. Mahirap na. God bless you. Always po, Sir Rox. God bless, Esma Kise. Shirley J. Sir, shout out, ha. Nabaliktad na talaga ang mundo sa Pilipinas. Dapat, Karox, masasama na ang gawin para magka-award ka ng ganyan. Pero sa Davao pala yan nangyari. So, sa Davao kasi sa Davao kasi, Karox, kaharian ng Duterte, kaya Diyos nila dyan, si Digong. Bansa ni Duterte yan. Kaya king and queen sila dyan. O, diba? Totoo. 3J Siok, shout out. Magkano kaya binayad ni Sara para sa award na yan? Kapal ng mukha. Jab Alvaro, shout out, ha. Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Ay sus, ano na po ba nangyayari sa utak ng mga bumubuo ng IBP? Yung tinabi ko, diba? Oh, si Atty. Dino, oh, grabe, no? Napakain po yata ng gayuman ni Digong. Masyado lang nilang pinababa ang impresyon ng madla sa ating bansa. Hanay ng senador, hanay ng Supreme Court. Ano na ba nangyayari? Nakakaloka na talaga. God bless the Philippines. Ito pa si Roque. Sana na dito siya para sa lakas ng lindol, mayugyug ang utak at tumino ang takbo ng kukote. Gago, eh. Shirley J. Sir, shout out. Good evening, Sir Rox. Wow, nakakakuha daw ng award ito si Digong bilang abogado.
Sino kaya nagbigay ng award nito? Mga abogadong taga Davao. Ano yan? Award para mamamatay tao at grabe sa pagnanakaw at wala sa kanya human rights? Mga bobo, kakagigil ang nagbigay ng award dyan. Eh mga demonyo din sila. Nakakaya kayo sa buong mundo. Kaya nga yan, ayun ako. David Alin Mendoza, shout out. Alam niyo po ka-Warriors, malamang sa gamitin ng ni Kupalman yan sa ICC para ipakita na mabuting opisyal ng gobyerno si Digong nila. Baka nga po si Puday Sayad ang nagbayad dyan sa mga nagbigay ng award sa ama niyang inutil. Gago no? Wala na talaga, no? David Ali Mendoza ulit, oh. Good evening po, Karox. Mabuti naman po at uminom kayo ng losartan. Ako din po, iniinom ko yung gamot ko sa high blood bago ako makinig sa vlog nyo. Kay Attorney Enzo Recto at Bad. Elizabeth Iscari ulit, oh. Sir Rox, buong mundo na ang nakakaalam sa mga ginagawang pagnanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Kasabwat ang mga kontraktor, engineer at bilyon-bilyon ng pinagnanakaw dito sa kaban ng bayan. Kaya ganito tayo kahirap. Kasi nga, imbis na taong bayan ang makinabang, sila lang ang bulsa nila napupunta. At grabe. Kung maka-display ng nakaw na yaman ang pamilya nito, akala mo galing sa kanilang dugot pawis. Isipin nyo, pati mga pari sa ibang bansa, nagsasalita na. Nakakahiya talaga. Totoo yan. Shout out, Pastor Julagon, my friend. Jokiano. Ihaw Balot Plaza. Yan ngayon ang Ibo. Lisa Cruz, shout out. Grabe talaga kasakiman ng mga humahawak ng posisyon. Anong klase yan? May parangal pero tambak ang kaso. Yun nga, gago po. Joselito Mabait, shout out. Simon George, shout out. IBP Davao lang pala. Hindi na ako nagtataka. Pumitik ka na naman, Simon eh. 3JC po. Oo nga eh. Kala ko naman buong Pilipinas. Kakapal ng mukha ko. David Ali Mendoza, shout out. Karox, kapag puyang si Shoke ang nagsalita, ay di na po dapat pinakikinggan. May kasabihan nga po, na ang pumatol sa isang baliw, ay isa din baliw po. At saka di na pinagbigyan ng ICC yung hiling niya na interim release kasi alam ng mga judges sa ICC na mambubudol kayong lahat kasama na si Kupalman. Totoo. Pero hindi ako nagulat dyan. Alam ko na dating ganyan yan. Kasi nga, paulit-ulit ako. Pag nabigyan ng interim release si Digong, nagkabayaran. Ganun lang kasimple yun. Mary Grace Santos, shout out. Good evening po. Mabuhay ka, Karox. Ingat po palagi. Nakakasuka naman ng award na napunta na di marunong sumunod sa law. Dapat kay Justice Carpio yan binigay. Diba? May mga nakatanggap na sinosoli na raw, sabi Atty. Dino sa kahiyan. Ayan ito nga ito. Mary Grace Santos ulit. Arox, bumawi naman ang kapalaran. Di siya nabigyan ng interim release sa ICC. Sana matapos agad ang kaso at maparusahan agad. Pero sa totoo lang mga prena, gagawa yan ng isang hakbang na madugo. Sabi nga ni Harry Roque, di ba? Tangina niya. This October eh. This October. May nagsasabing October 12. Tangina. Erlinda Lapicero, shout out. May award pa. Si Raulo ba ang nagbigay? Yun nga. Erlinda ulit Hindi ba nahihiya yan? Hala, sira na ang ulo ng nagbigyan na yan. Kalat niyo. Kalat niyo. Diggs, nyaha, wala stick, manyakol na, may award pa. Naman to. Saan ka pa? Si Parin Diggs lang ang malakas. Patay tayo dyan. Bentore, shout out. Yan si Roque ay hindi naman gusto ni Digong, kaya hindi kinuwang abogado
sa dahig. Walang tiwala si Digong dyan, kaya tinanggal bilang spokesperson. Chupista Bunao. Ha? Good evening po kuya at sa mga mahal mo po sa buhay. Mga kawaryos, ano po kaya yung ilang bilyon kaya ang bayad dyan para ibigay ang award na yan? Grabe, nakakabuisit talaga. Yun nga eh. Kalat niya ulit oh. Nasabi ko na, magbilang na lang siya ng bituin sabay jakol para ma-absuelto siya. Di nga pa yan eh. Tawag dito, dapat sa kanya mag-hunger strike. Wag siya, pagka hindi na siya babangon, agahiga lang siya, ganun. Ang tanga mo eh. Pahuli ka. Dapat sana kung talagang ito, itong gagong digong na to, talagang dapat sana yung sinasabi ng mga nagmamahal sa kanya, dapat nilusob nila yung yung, saan ba yun? Villamor Air Base, pinasok na by hook or by crook, di ba? Patay kung patay na, kung talagang mahal na mahal niya yung demonyo na yan, di ba? Eh wala, nadala sa dahig. Ngayon, ngangal kayo ng ngalngal dyan, wala na. Pipilitin nila yan na iuwi kasi nga gusto nila kasama nilang Pasko yung demonyo, o di ba? Chupista Bunao, idol ka talaga, Christian Esquera. Walang palamuting salita. Diretsahan kung magsalita. Totoo. Saka wala siyang, talagang mapibil mo kay Christian Esquera. Nakagitna siya. Mali. Diba, Atty. Libagan? Linda Lapiro. Kahit mayaman sila, ipakulong na lahat yan. Yun nga dapat eh. Rodelia Alpilorello, Xerox. Kakalungkot, nilindol na naman po ang Davao. Kakasad na po ang nangyayari sana. Mag-isip-isip na mga gobyerno natin. Salamat po, Sir Rox. Ingat po kayo palagi. God bless po. God bless. Ha. F-Jack, shout out ha. Siguro binayaran nila Sara ang IBP para ibigay ang undeserved award. Kidding ko. Thinking na baka makatulong yan sa napaganda ng konti ang image ni Digong nyo sa mata ng ICC. At eventually, may grant ang kanyang interim release. O, pwede. Yung nga nasa isip ko, di ba? Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga friend. Annalisa Polinar, shout out ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, Eman Escalona Naka, Adorasyon Di Maranan, sabi ni Tia Delio. Muli pong bumabalandra, impong basyang Team Tia Delio po, mula sa bundok ng Tralala, bumabati po ng mingiti sa Jose Rox at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic po today, sino daw po yung may award, Sir Rox? Si Digong, anak ng hinambalos na halimaw talaga, Sir Rox. Grabe po talagang epidemic ng tuliling sayad sa utak. Ang dumapo sa mga taga Davao, po talaga lang, tawa-tawa siya. Di ba eh? Sir Rox, sino pong nasa matinong kaisipan ang magbibigay ng ganyang award sa pinakahalimaw po sa lahat ng halimaw sa kasaysayan? Aber, lang tubig, nakatawa ko sa'yo. Ba eh, kahit po si Boy Senglot at si Boy Singhot, maski po Balakubak Award, di po na maisipang bigyan ng award yang si Satanas, yung impactong demonyo na yan, Sir Rox. Ba eh, akalain mo sa kagustuhang mabigyan sila ng pansin ang kanilang poong Panginoon, ba eh, sukdulan po silang magmukhang dakilang puro gago at inutil. Naggawa po sila ng award-giving body na sa halip na sila po purihin o di ayan po, Sir Rox, nagmukhang inutil na timawa po ang mga pinutukan po ng lintik at puro batikos at bato po ng putik ang inabot nila sa madla. Putik ang inabot nila sa madla dahil yung papel na award na binigay po nila kay Ingkong sa amin po sa Cavite, pandaiwang po ang labas niyan. Pandaiwang. Ibig pong sabihin, pamahid ng puwet na may etyas.
Huh? Anak ng asong puro kulugo talaga, Xerox. Naturingang mga nag-aral ng batas, mataas ang propesyon bilang abogado. Hindi ninyo na ba binigyan ng kahit konting kahihiyan man lang? Yung katulad ninyong mga propesyon? Yung katulad ninyong ang propesyon? Pero nasa matino po ang utak at pag-iisip. Hoy, mga lechit timawa, kung ako sa inyo, magsitalo na lang kayong lahat sa bangin. Total, puro naman kayo, mga walang silbi, Huh? At nang mabawasan ang mga kawatang hayop na balat ng lupa, mga leche, you are such a disgrace to your organization, mga buwisit. Ang amoy ko po dyan, Xerox. Magkano po ha? Mga buhayang hagom, di naman po kikilo siya ng mga yan, Xerox. Kakapalan po ang pagmumuka nang wala lang. Totoo yan, may something yan, Tia Deli. Galing mo ha. Talagang hiya at dangal po ngayon, dalawa 5, Xerox. No? Saan nawala ang loob? Ano pa po ba ang iniintay po natin? At si Butanding ipatuloy pa rin ang paghasik po ng lagim. Naku, mano ang ikaw timawa kay umuwi ka na rito at sa Pilipinas. At nang malaman ko talaga hanggang saan tabil ng bunganga mo na buhaya ka. Wala ka nang ginawang matino. Judas, Barabas, Hestas. Leche, Kinam, di ka lang nakaka-high blood, nakakasuka ka pa. Sarap mong sapatusin sa uso, buwisit ka, Leche. Ito. Ay, minum kang Losartan, Tia Deli ha. Kalat ni ulit Good evening, Kasani. Relax lang, Kasani. Hindi tayo dapat ma-high blood sa mga kulat, tugon na yan. Sila ang dapat ma-high blood sa atin. God bless your family. God bless Kalat niya. Hey, si Baltasar, shout out. Mga gago yung nagbigay ng award kay Digong si Raulo. Welcome to the club. Si Baltasar, ha. Kalat niya ulit, No? Pakita. Thank you sa Kasani sa pakita ng chicks na bumabanat ng sayaw. Appreciated. Talagang kalat din chick boy Teresita Guzman, shout out. Good morning, Sir Rox. Mabuhay ang programa mo. Salamat, Teresita. Sumagot si kalat niyo. Ikaw din, mabuhay ka. You're one of the best. Regards dyan sa'yo. Nelson Nukop, shout out. Relax lang po, Karox. Puso nyo. Bakit nga ba walang nagsasampang disbursement kaysa mag-ama? Watching from Rome. Kung kita mo naman, nabigyan pa ng award. Ang hintayin ninyo, yung award ulit nitong Integrated Bar of the Philippines ng Davao kay Sara Sayad. Siguro baka award na si Sara Sayad na yung magandang kanta niya kasi. Apoy ng apoy, ang ng apoy. Baka bigyan ng award ng Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter, si Sayad. Tangina nyo. Kapal na mga mukha nyo, mga hayop kayo. Kalat ni Baya ulit, Hello, Mama Bear. Be strong and be well always. Ingat kayo palagi. Regards. Chupista Bunao. Grabe nga po, kuya. Di ko po alam kung si Gretchen Ho. Yung isang netizen na OFW na kinikwento parang nagpalit ng dollar, di po siya pinalitan. Kasi daw po ay isa siyang Pilipino na marami daw korupsyon dito sa Pilipinas. Ay, grabe na. Nahihiya na po tayo sa ibang bansa. Tuloy damay-damay na kahit ang matitino, nadadamay na sa kahayupan nila. Totoo yan. Romeo Calusa, shout out. Good PM, Karox. Wala na sa hulog si Roque. Saan ang mali doon? Ibig sabihin, marami kang nabudol na student instructor. Di ba? Ano kayang bambuin ko yung ulo mo, animal ka? Dapat lang doon siya, malibing. Itong tatay mong demonyo. Ruby, shout out, Nung isang araw, I saw an evangelist prophesied
the Philippines about corruption. And a group of Illuminati na nagpapatakbo sa gobyerno. And the triangle thing, he mentioned God's wrath and earthquakes and witchcraft in Cebu. Then, nabalitaan ko ang lindol kinabukasan. Coincidentally, may nakita akong vlog kahapon ng isang taga Davao na DDS. At galit din sa mga nangyayari. At madaming alam sa mga Duterte's anomalies. May sinabi siyang tatsulok sa Davao. Kinikilabutan ako sa mga napapanood. Parang coincident pero parang connected sa mga kaguluhan. Bong Tupa, shoutout. Nakaisang oras tayo mga preno. Baka may payola involved, IBP. Kilabutan kayo. Kapal ng mukha nyo. Diba? Sagittario, shoutout ha. Anong nagawa at napanalo niyan, most wanted and most corrupt sa buong mundo, tapos may award, wow, pati award hawak niya. Totoo. Saan nga banda nakakahiya kayo sa nagbigay? Totoo. Kapal ng mukha. Yan, may babae pa tagapagtanggol, tanga. DJ Siop to. Hello, Sir Rox, na-deny pala ang interim release request ni Kupangal. Kaya kung todo iyak ang mga DDS, di ba? Kaya ako sa akin, expected ko yan. Mas pag nabigyan ng interim release, JC Opilot, may reasonable doubt daw ang findings ng ICC, kaya tuloy din ang trial. Kita mo, Sir Rox, tiwala lang kay Lord, makakamit din natin ang hustisya para sa mga nabiktima ni Gong B. JC Opilot, Sir Rox, ako naniniwala akong hindi naman talaga powerful ang mga Duterte ngayon. Wala nang power si Gong B. Actually, ang powerful ang China who is behind the Duterte. Ibig ko sabihin, kung wala ang backup ng China, di naman makaka-afford magbayad ng kanilang mga bills na milyon ang mga bayarin. Ang daming binabayaran mga nagrarally at sa ibang bansa, pati Pinas. Mga politiko na nabayaran, mga trolls, mga media, social media, si Koopman. Oo, madaming pera si Gong D. Trilyonaryo, pero kahit trilyonaryo, sa laking palabas ng pera, walang pumapasok magdi-drain ka rin. Kaya, ang palabigasan nila ang China. Kaya, ang lakas ng loob ni Sara na magpresidente sa 2028 dahil ang China ang magpamagic, sarap sa botohan, di ba? Kung aabot siya ng 2028, di ba? DJ Soap ulit By the way, Sir Rox, cool ka lang sa sister-in-law mo na si Grace. Alam naman natin ang kanyang kasakiman. Ang kanyang kasakiman, Pero para hindi gaano ma-stress si wifey mo, huwag ka nang masyadong paapekto. Total, nasa husgado na ang kaso nito. Manalig ka sa Diyos na makakamit niyo ni Cecil ang katarungan. Konting tiyaga pa, cool ka lang. Pati ikaw na high blood. The best thing to do is keep yourself happy in spite of what is going on. Kasi kung malalaman ni Grace na nagkakaganyan kayo, baka mas natutuwa pa yun. Kaya don't give her the satisfaction. Payong kapatid lang naman po. Hello Cecil. Yan naman mga friend. Paulit-ulit ako. Grace Tisay. Nagpapasalamat ako sa iyo at dito ako tinuro ni Lord. Nagkakilala kami. Ito. Mga nasa abroad to, kala mo Grace Say kang gago kay. Kabait-bait ko sa iyo, bugo. Enjoy life ka na, tanga-tanga mo, dami mong kwarta, tanda mo na. May sakit ka na, gaganon-ganon. Sana matuto kang makiramdam ng karma, gaga. Sir Rox, si Harry Roque, kung todo affected sa pag-deny ng interim release ni Gong D. Nang i-deny ng Supreme Court ng Pinas ang impeachment trial ni Sara, lahat ng DDS sabi, igalang ang desisyon ng Supreme Court. O ngayon,
Nagdesisyon ng din ng ICC, bakit ayaw nyo igalang? Kaya nga, ako nga pala, Harry Gago. At Harry Roque, yung animal, eh. Oh, ngayon, ba't ayaw nyo igalang yung desisyon ng ICC? Ang dami yung daldal, mga demonyo kayo. Shirley Jason ulit, oh. Magandang araw po, Kuya Efren and Mama L, lalong-lalo na sa mga KSP viewers. Bless weekend po sa inyong lahat. Nakakabahala na po talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Mula sa mga kawatan at yan ang mga sakuna. Nagpaparamdam na sigad na sana magbago na ang kinaugalian natin. Masyado na tayong makasarili, walang kasiyahan, lalo na yung mga politikong magnanakaw, mga walang kabusugan, mayaman ang bansang Pilipinas, kaya lang ang ating mga nasa gobyerno ay ang mga magnanakaw, at sinabi din yan ng presidente ng US, o diba? Oy, mission accomplished mga boss. Shout out. Ay, salamat ulit ha. Michelle, Edwin, Mike, my friend, Jan Dimango. God bless. Hanggang bukas pa muli. Linggo na naman bukas. Oh. Basta wag tayong makawala ng tiwala sa Panginoon. Wala namang ano dito. Diba? Lahat na nandito sa misa, sa totoo lang, puro mga Diyos. Walang demonyo. Ha? God bless. Good night.